Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po, what's up mga ka-DDS and mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, J. Guevara muling nagbabalik, isang defender ng mga Duterte at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At eto naman nga po, may panibago na naman po tayo susupalpalin. Na di umano etong si Tatay Digong o si former President Rodrigo Roa Duterte ay ipapatawag na sa Senado. Ipapatawag na di umano sa Senado dahil dito sa secret deal na pinapakalat po at paninira ng mga anti-Duterte vloggers. Eto nga po ba, ito totoo? Or isang fake news? Malamang fake news to. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At eto na nga. Ayun pala, mega love shoutout kila Ma'am Kat from Australia at si Sir Boy Bicol, Mami Teresa Arong and Mami Rena Baher. Yan, at kila mga Sir Randel and Madam. At syempre sa mga DDS vlogger dyan na sumusuporta din sa atin. Yan, kila sa Banateros Brothers na sila Boss Banat, sila Boss Dada, Coach Oli, at kay Banat Bay. At syempre sa mga OFW Hero Abroad at sa mga senior citizen na sumusuporta sa atin. So eto, former President Duterte dapat ipatawag ng Senado sa secret deal issue. Naku po, so eto, siyempre, ang nangunguna sa ka-fake newsan na puro na lang secret deal, wala namang pinapakitang ebidensya. Walang iba kundi si Mike Balingbing Abe. Alam po ninyo dito sa nangyayari ngayon, hindi naman ho sa ating pinangunahan, pero tayo po may karapatan bilang Pilipino at ako ay bilang isang mamamayan. So may karapatan din po pala ako para supalpaling po kita, no? Kasi sabi nyo, bilang mamamayan, may karapatan kayo para mag-request. So eto po, may request din ako pagtapos mo na magsalita. Palagay ko, dapat po talagang mag-imbestiga na ang ating National Security Council o military o Senado at Kongreso tungkol nga po dito sa mga sinasabi ng China. Nakakabahala po ito dahil tayo sinisisi na ngayon. Pinapalabas na hindi tayo sumusunod sa usapan. Sinasabi ng China na tayo ang nagpo-provoke sa West Philippine Sea. So nabaliktad na ang sitwasyon dahil po sa ang kailang pinanghahawakan, meron daw pong secret deal. Meron ba sinabi ang China about sa secret deal na yan? Ito pinagtataka ko din. Ito po, kagaya ng sinabi ni Mike Abe na ano naman po to, karapatan namin na magsalita at mag-request. Ito naman po, request ko lang po sa ating gobyerno. Pwede po bang kasuhan yung mga tao na nagbabalita, na nagsasalaysay ng mga ka-fake newsan or nagbabalita ng mga fake news dito sa Pilipinas? Katulad po ni Mike Abe na ang tagal niya na pong kino-content about dyan sa secret deal na di umano ay pinag-usapan nga po daw ni Pastor Apollo Kibuloy, ni Tatay Digong, at ng China. Na hanggang ngayon po, hinihingian po namin siya ng ebidensya na mapatungkol nga po dyan. Wala naman po siyang maibigay. Kaya ewan ko po dito, maaari po ba na pwede niyong kasuhan yung mga taong ganito? Pagkakaalam ko yung about po dun sa mga tao na sinisiraan at wala ka naman pong maibigay na ebidensya laban sa kanila, ay maaari po itong kasuhan.
Pero bakit hindi nyo po kinakasuhan? Request ko lang naman po na imbestigahan nyo rin po sana si Mike Abe kung saan niya po nakukuha etong mga impormasyon na po ito na about po dito sa secret deal. O baka sabihin nyo wala akong karapatan kasi Duterte supporters vlogger ako. So ibig sabihin wala rin po palang karapatan si Mike Abe na mag-request sa inyo. Sunduan sa pagitan ng China at ng dating administrasyon under President Duterte. Ayan na yan. At siguro pati itong si Harry Roque at saka si dating Pangulong Duterte ay bigyan. Kasama na si Attorney Harry Roque. Na siguro walang nakalagay na di umano. Siguro, talagang sinusure niya na may secret deal. Etong si former Bongbong Marcos, former tuloy nadudulas na agad ako na itong si former President Rodrigo Duterte at China ay merong secret deal na talagang ikakabahala daw at malaking sakuna na mangyayari dito sa Pilipinas. Maaari po bang makasuhan daw? Pagkakataong magpaliwanag sa isyong yan in aid of legislation kung Senado at Kongreso at kung sa Executive Department, kung ano man ang magsasagawa ng investigasyon, Department of National Defense, National Security Council, or military. Bigyan ng pagkakataon si dating Pangulo at saka si Harry Roque kasi sila nag-iingay, lalo si Harry Roque. Obvious na pag inyo napapakinggan si Roque, alam niya yung agreement. Bakit po kayo hindi, di dapat po pala din po pala kayong imbestigahan? Kasi po yung mga sinasabi nyo about sa mga secret deal ng China at ni Duterte, dapat po kayo imbestigahan yan kasi paninirang puri yan at pangbe-brainwash sa mga tao na para maging pangit yung pangalan ng mga Duterte sa mga mamamayang Pilipino. O katulad po niyan, Sir Mike Abe, yan inagalang ko na kayo. Mike Abe, matanong ko lang po kayo, ba't ayaw nyo pong i-request din sa gobyerno yung about sa 500 billion ni Martin Romualdez? Bakit ayaw nyo po i-request? Ba't puro na lang po kayo secret deal? At sabi nyo nga siguro, di ba? So ibig sabihin, may sapat po kayong ebidensya dyan about sa secret deal na yan. Ang masama po nito, bagay, may ilang taon pa naman po kayong aantayin para makaupo na po si VP Sara sa pagiging presidente. So, request ko naman po sa iyo to, na pagdating sa pagiging presidente ni VP Sara sa 2028, pwede po bang pakiulit yung about sa secret deal na yan? Kasunduan Parang ipinagmamalaki pa, kaya lagi niya sinasabing tayo daw nagpuprovok. Kaya pala paulit-ulit na sinasabi nila ng mga Duterte supporters na tayo daw talaga nagpuprovok sa issue ng West Philippine Sea. Kaya pala pro-China sila dahil alam nila yung kasunduan na yan. So, supporters ng Duterte. So pati pala tayo alam natin yung secret deal na yan. So pati pala tayo na mga supporters, na mga maliliit na tao, maliliit na mamamayang Pilipino ay alam natin pala ang secret deal. Tsaka paano mo kami mapapaniwala at makukumbinsi, Mike Abe, kung wala ka namang pinapakitang ebidensya? Ba't puro ka na lang din dada? Ang tagal mo nang kino-content yung secret deal na yan, hanggang ngayon wala ka namang mapakitang ebidensya. Paano kami maniniwala niyan? Ano yan? Isang telenovela? Korean drama? Na paniwalaan namin na kahit wala naman sapat na ebidensya? Na mapapaniwala kami dun sa napapanood namin na kahit hindi naman makatotohanan? Ganun ba? Na nagtataka kami yung mga artista, nakailang patay na ho sa mga pelikula, hanggang ngayon buhay pa rin. Ganun ba, Mike Abe?
Kailangan po'y malaman ito ng taong bayan. Kasi napakalaki po ng epekto nito. Mawawala sa atin ang West Philippine Sea. At hindi lang yan. Sinabi na ni Secretary Gibo Teodoro na ang target ng China ay makuha nila at makontrol. Manahimik ka muna. Hindi po dahil sa mga Duterte kaya mawawala ang West Philippine Sea. Alam nyo kung bakit mawawala ang West Philippine Sea kung sakali. Dahil sa inyo. Dahil sa inyo mga anti-Duterte. Dahil kung pinakisamahan nyo sana at kinakausap nyo ng maayos ang China, hindi sana nangyayari yan. Ang pangit lang po kasi dyan, no, yan katulad niyan, yung barko na yan, bakit pupunta-punta doon? Alam naman na mainit ang China sa mga barko ng Pilipinas. Tapos ngayon, ang sinisisi nyo ang Duterte. So sino ba nagmamando doon sa mga barko na yun? 'Di ba? Partido ng government, ng gobyerno na si kapangalan ko pa, na si J. Tarriala, ha? Na at ang ating gobyerno, sila yung mga nagmamando diyan, ha. Oh. Tsaka anong sinasabi mong mawawala sa atin ng West Philippine Sea? Parang hindi ka pa nga ata pinapanganak nun, Mike Abe, talagang inaagaw na ng China yung West Philippine Sea na yan. So bakit sinisisi mo? Ibig sabihin pala, nung panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. ay may secret deal na, ganun ba? Naku po. Basic lang naman po sa totoo lang, kailangan lang natin ng common sense. Kasi sinasabi niya kasi dito na may secret deal daw. No? At ito ay matagal na. Kung may secret deal ang China at si Duterte at sa tinagal-tagal ng inaangkin ng China yung West Philippine Sea na yan, ibig sabihin yung mga nauna pa palang mga presidente may secret deal din laban sa China, may secret deal din sa China. Ganun ba? Buong South China Sea at pati yung ating Philippine rice, Benham rice at West Philippine Sea ay makukuha ng China. Ano daw? Mawawala sa atin ang West Philippine Sea. At hindi lang yan. Sinabi na ni Secretary Gibo Teodoro na ang target ng China ay makuha nila at makontrol ang buong South China Sea. At pati yung ating Philippine rice, Benham rice at West Philippine Sea. Wait lang, bakit nadamay yung Benham rice dun? Minsan hindi ko na rin po alam yung mga pinagsasabi ni Mike Abe. No? Parang ang layo na sa katotohanan. Ay makukuha ng China kapag pinabayaan natin ito. Kaya nga gusto ni Secretary Gibo Teodoro dagdagan pa ng pwersa ng militar ang lahat ng mga lugar sa karagatang sakop natin sa area sa Central at Northern Luzon para hindi mapasok o hindi makontrol ng China. Dahil ang paniniwala ng China, kanila ang South China Sea at wala silang pakalam sa ibang mga bansa dito sa ASEAN kasama na ang Pilipinas. At dito ho sa Ayungin, yung Ayungin Zone na kung saan nandun po yung BRP Sierra Madre, yan pala yung agreement na ito itatanggalin natin at hindi ko kumpunuhin. Inaasahan niya ng China dahil nakipagkasundo raw ang Pilipinas. At yan na nga yung ulit-ulit na sinasabi na hindi daw tayo sumunod. Nabaliktad na. Kaya tayo daw napuprobo. So kaya, bakit ang mga senador hindi gumagalaw dito? Alam nyo, kahit nakareses ang Kongreso at Senado, kung gusto nila in aid of legislation, pwede silang gumawa ng mga inquiry or investigation. Dati namang ginagawa nila, wala namang holiday pagka may mga emergency. At ang Executive Department dapat din. Huwag kayong matakot. Bakit naman nila a-actionan yan kung ikaw nga mismo wala kang may ipakitang ebidensya? Di nagmukhang tanga yung mga senador. Di nagmukhang tanga yung mga senador na nagpapaniwala sila sa isang vlogger na dating napapanood sa SMNI at dahil napagalitan lang, nagtampururot na at ngayon naging anti-Duterte at kibuloy na. So kung kahit ako po ang senador, hindi kita papaniwalaan. Dahil ang dati mo pang nire-request sa amin
na-aksyonan namin ng secret deal na yan, paano namin na-aksyonan kung wala ka naman may ipakitang pruweba? So, nagmukha lang kaming tanga. Magmumukha lang kaming tanga. So, wag na lang. Ikaw na lang kung gusto mo. Suluhin mo. Diba? Apaka-basic lang eh. Oh, magpaliwanag sa secret deal. Paano magpapaliwanag ang mga Duterte kung wala naman silang kaalam-alam dyan? Alam nga naman nag-imbento sila ng salita. At sasabihin nyo, kapag humindi ang mga Duterte, sasabihin nyo, hindi sapat na dahilan o hindi sapat na sagot ang hindi naming alam sa mga katanungan. Hindi kayo na. Wala na mapaglagyan sa inyo. Bigyan ng pagkakataon si Duterte may paliwanag ito. Totoo ba hindi? Pag sinabi niyang hindi totoo yan, ay di, panghahawakan natin. Pag sinabi niyang totoo yan dahil sa kung ano mga dahilan, di paliwanag niya. Tingnan natin kung tatanggapin ito ng mamamayang Pilipino. Yan po yung importante dyan. Sige, interviewin ko si Tatay Digong. Wala kasi ngayon, pataas ng pataas ang tension, may nasasaktan na. May mga resupply na buhay na nila ang nakataya. Lalo itong every time na magre-resupply ng pagkain, medicine at tubig, ang mga barko ng BIPAR, barko ng Philippine Coast Guard o civilian vessel na inarkila para mag-supply, hinaharas na. Binubumba na. Kita nga nyo yung barko pinagtulungan ng water cannon ng malaking barko ng China. Di ba? Mga Navy pa lang sakay doon. Mga sugatan. Pagkatapos ng insidente, may mabubulag pa yata dahil sa mata tinamaan na kung ano. Eh, manumang bumbahin ka ng malakas sa tubig. So, kasalanan ng mga Duterte yun. Utos ba ng mga Duterte na bombahin ng China ang barko ng Pilipinas or bangka? Utos ba ni Duterte na bombahin ng bangka para tamaan sa mata yung Navy doon? Ayan na ba yung sinasabi mong secret deal? Ha? Ang hirap kasi sa inyo, gawa kayo ng gawa ng issue at paninira sa mga Duterte para mapagtakpan yung baho na ayaw nyong malaman ng publiko. Naku po. Bilang kami, sa amin, katulad po namin ng mga vlogger, alam na po namin yung taktika nyo. Yung mga taktika nyo, luma na yan eh. Babanatan nyo ng babanatan yung kalaban yung kalaban nyo para hindi mapansin, para yung mga Pilipino, yung mga netizen, yung mga kababayan natin na i-focus nila yung attention nila sa mga Duterte, sa nangyayaring paninirang puri sa mga Duterte, para yung ginagawang anomalya ng ibang tao ay hindi namin mapansin. Matagal na po namin alam yan. Gas-gas na po yung mga ganyang gawain nyo. Alam na namin yan. Kaya wag kami, iba na lang. Nababagsakan din yung mga salamin, mga kahoy at kung anong gamit yun sa loob ng barko. Yun. Matindi. Yan ang sinasabi natin. So, hindi po masama at sa halip ako'y naniniwala, personal kong analysis at opinion, gumawa na ng investigasyon ang mga otoridad tungkol dito. May agreement ba? May secret deal talaga? At ano ang laman nito? Ngayon sinasabi ng China, mayroon eh. Ang China ang may sabi nito, hindi Pilipino ha. Ang China ang nagsasalitang merong kasunduan. At ito na nga, sinasabing hindi tayo sumunod sa kasunduan. So dapat alamin, ano yung kasunduan yan? Ibinenta ba ang Pilipinas? Ibinigay ba sa China ang lahat nilang gusto? Yan ay dapat malaman. Dapat huwag matakot ang mga politiko sa Senado at Kongreso. Kailangan ipatawag at tanungin. Bigyan ng pagkakataon. Tatanungin lang naman eh. At kung gusto ni Duterte humarap, di magpaliwanag siya. Pag hindi siya nagpaliwanag, di mag-iiba ang dating. Diba? Huwag siyang gagaya kay Kibuloy na hindi may respeto. Alam ko si dating Pangulong Duterte may respeto. Ituwid mo yung pananalita mo. Hindi yung lululuspeto. Sa batas, dating Pangulo, alam niya ang batas. Alam niya ang trabaho ng Kongreso at Senado. Kung sakali siya ipatawag, palagay ko haharap yan. Hindi yan katulad ni Kibuloy na walang respeto sa ating batas. Dahil hindi niya pinansin, binaliwala niya. Hindi pa rin makamubunto kay Pastor eh. Ng Kongreso at Senado. Kaya nga siya na-issue ng warrant of arrest. Pero si Duterte, alam ko, hanggat malakas at maganda ang kalusugan niya, pag inimbitahan yan, haharap yan.
May tapang yan humarap kahit kanino. Kaya na kailangan, madinig lang natin ang paliwanag ni Duterte, maintindihan natin. Pag sinabi ni Duterte, wala na. Pero kung sakali man na makapagpaliwanag naman po si Pangulong or si former President Rodrigo Duterte about po dyan sa sinasabi nyo na secret deal, papayag din po ba kayo, nakasuhan kayo ni Duterte kapag nakapagsagot, kapag nakasagot na po ba siya dyan? O limbawa man na nasagot na maayos yan ni Pangulong Duterte at ngayon ay binalikan ka at ikaw ang kinasuhan, ay papayag ka po ba na makulong? Kasi sa inyo po nanggagaling yung secret deal na yan. Yung secret deal, sinasabi nyo nga is makakasama sa Pilipinas or nakakabahala, nakakatakot, di ba? Sinasabi nyo palagi yan. So, karapat dapat po kayong makasuhan yan dahil wala naman po kayong pinapakitang ebidensya sa kanila. Wala naman po kayong sapat na ebidensya na pinangahawakan na para sabihan nyo ng ganyan ng mga Duterte. So, para sa akin, pabor po ba kayo na makulong pag nasagot na po ba ni Tatay Digong yung mga request nyo? Walang kasunduan, wala akong pinangako sa kanila, o di ating pangahawakan yun. Para panindigan natin ang China ang mali, hindi tayo. Di ba? Ganun lang yan. Kasi nakataya dito ay property, national security, exclusive economic zone ng bansa ang nakataya dito. Hindi po ito pangkaraniwan. Hindi ito isang property lang na maliit. Napakalawak ng karagatang sakop ng Pilipinas na pwedeng makuha ng China. At pagdating ng araw, pag nakuha yung mga islang yan o ng mga dagat na yan, baka mga isla natin kuhanin na rin. Di ba? Kasi ganun sila. Ayan po. So, sana huwag magalit ang mga DDS, huwag magalit ang kanilang mga taga-suporta. Hindi ho ito personalan. International at national. Anong hindi personalan? Mahirap lang magmura eh. Anong hindi personalan Mike Abby? Ilang beses mo nang kinontent yan. Buti sana kung gumagamit ka ng di umano. Inahanapan ka nga namin ng ebidensya eh. Hindi yung katanungan, pamemersonal na po yung ginagawa nyo. Ha? Kasi wala naman kayo binubulag nyo yung mga tao na magalit sa mga Duterte. About yan sa secret deal na yan. Alam nyo mga kaibigan, mga kabiyaya, maniwala kayo sa isang katulad dito, yung secret deal na yan. Pag may pinakita talaga, o kaya video, na pinakita na nag-uusap ang China at etong si Duterte about sa secret deal. O ano man yung secret deal na yan. Ayun, maniwala na kayo dun. Kaso hanggang ngayon, wala naman pinapakitang ebidensya. Puro lang ngawa. Puro lang request. Saka wag mong sabihan na baka magalit kayo, yung mga Duterte vlogger, Duterte supporters. Wag mo silang kontrolin. Hindi mo sila makokontrol dahil dyan sa pinaggagawa mo. O sa tingin mo, ako ang gumawa sa'yo niyan, hindi ka ba magagalit? Hindi ba magagalit ang mga supporters mo? O di ba magagalit sila kasi hanggang bintang ka lang at wala ka naman pinapakitang ebidensya. Yan ang hirap sa'yo. Katulad nung sinabi mo kay Amy Marcos na bakit mas kinakampihan ni Amy Marcos ang Duterte kaysa sa kapatid niya. So doon pa lang napakalaking sagot na yun sa katanungan mo. Saka yung about dun sa 400 million na binabayad ng mga tao para siraan ng mga Duterte na sinabi mo nga na hindi yun totoo. So asan yung patunay mo na sinasabi mo na hindi nga yun totoo? Ramdam na ramdam natin ngayon. Ay hindi naman po kaya na disclaimer hindi po kaya na isa ka din po doon sa nakinabang sa 400 million na tawag dito, 400 million na ibinayad para lang siraan ng mga Duterte. Baka lang naman po baka kasama ka po doon. Hindi po kaya, ito katanungan lang naman po. Hindi po kaya kasama ka doon kasi biruin nyo, simula po nung nag-away po kayo ni Pastor Apollo Kibuloy, halos araw-araw nyo na po binabanatan ng mga Duterte. At kung ano-ano mga patutsada at mga fake news na nilalahad nyo sa inyong social media platform laban po sa mga Duterte.
Katulad po niyang secret deal na yan, hanggang ngayon, nag-aantay kami kung nasan yung sinasabi mong sinasabi niyong ebidensya. Hanggang ngayon, wala ka pa rin may pakita. So, paano kami maniniwala? So, hindi kaya di umano, no? Di umano ay kaya mo tinitira or binabanatan ng mga Duterte dahil isa ka rin dun sa nabihiyaan sa 400 million para kalabanin or siraan ng Duterte. Kasi yung gawain nyo po, hindi naman po yung katanungan paninira na po yan. Baka hindi nyo po alam kaya pinapaliwanag ko po sa inyo Mike Abe. Shoutout sa'yo. Oo, minsan sagot-sagot din. Kung tanong ka ng tanong, tapos pag nasagot ka namin, kapag kami naman nagtanong sa'yo, wala kang gibo. So yung sinasabi mo about sa Duterte, bumabalik lang din sa'yo. Issue ito, internal at external security at national territory ang pinag-uusapan dito. External, national territory ang pinag-uusapan. Nasaan nga ebidensya mo? Na yung ginagawa, yung secret deal na yan ay lubos na nakakabahala para sa ating bansa. So wala kang mapakita. So yun, ibig sabihin niya, katang-isip mo lang. Kaya sana kumilos na hanggat maaga. Kasi nagsimula na ang China ng paninisi at panunumbat sa atin. Dahil meron daw silang pinanghahawakan kung bakit sinasabing tayo napuprovok. Dapat makontra yan. Dahil baka maniwala ang international community, baka makumbinsi ang international community ng China na tayo ang mali. Delikado yun. Sa ngayon, naniniwala ang international... Saka ba't takot ka sa China? May tigapagtanggol naman daw sabi mo, di ba? Sabi niyo yan. Na nandyan naman ang Amerika. Ba't kayo natatakot? Nandyan naman pala ang Amerika, di ba? So may tigapagtanggol naman. Kung sakali man na lumusob ang mga China dito. Nandyan naman ang Amerika na tigapagtanggol nyo. Na di hamak na mas gusto nyo ang Amerika at mas komportable kayo kaysa sa China, di ba? Ayan ang lagi yung sinasabi. Alam nyo kasi Mike Abe, eto, siyempre, sasagutin kita. Ngayon, nagbablog yan. Kahit ako, sagutin nyo ako. Kahit sino sumagot dyan, walang problema. Basta naka-stick lang tayo sa issue. Ngayon, ito naman, na Mike Abe, ang hihilingin naman namin sa'yo bago mo ipatawag, yung si Tatay Digong si former President Rodrigo Duterte sa Senado, ay baka sakaling hiningin po muna namin na maipakita mo sa vlog mo na merong secret deal na naganap sa China at kay former President Rodrigo Duterte. Baka sakali lang naman, no? Mas unahin niyo po yung magpakita kayo na ebidensya para naman po maniwala kami. Kung puro kasalita lang din naman po kayo, wala po maniniwala sa inyo. Kahit mag-iiyak po kayo dyan sa YouTube channel nyo, kung wala naman kayo pinapakitang ebidensya, di nga lang. Nga. So yung mga kabiyaya, mga kadidiyas, hanggang dito na lang itong video natin. At sinupalpal lang naman po natin yung mga pinagsasabing ka-fake newsan nitong ni Mike Abe. O kung tawagin ng iba ay si Mike Balimbing Abe. So ano po natin? Ano po ba ang silbi natin kung hindi natin pagtatanggol ang mga Duterte, di ba? So yun, ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.